Hello, Kapip. Happy Thursday. So, market update tayo today, no? So, kahapon hindi tayo nakapag-market insight. Pero ngayon tayo maghahanap ng setup for today. Okay? So, start muna tayo sa high impact news. Wait lang, naka-filter na ba to? Ayun. So, today, wala naman tayong high impact news today. Wala tayong inaabangan. Okay? So, start na tayo dito sa mga USD pair dahil wala tayong inaabangang high impact news today. Bukas meron, pero today wala. Yan. So, start tayo sa BTC USD kasi ito yung more on chine-check nyo, di ba? So, bigyan na rin natin ng insight. Ayan. So, makikita natin, no, sa bias time frame natin, nasa zone siya ngayon sa higher time frame. Ayan, sa 1 week time frame. So, ito yung support level natin. And kung makikita naman natin, under correction siya dahil sa volume na to. Last volume na nakikita natin is ito. So, nasa support zone siya ngayon. And ito din yung ngayon, question ngayon. Kasi, sa support zone, yung nagkakaroon tayo ngayon ng consolidation sa support zone, pero kung mapapansin natin, yung dalawang 2 weeks na, puro bearish candle yung binibigay. And tumatambay siya ngayon sa support level. So, malaki yung chance na pwedeng hindi niya i-hold itong level na to. Kasi kung mapapansin natin, bumaba pa tayo ng mas mababang time frame, 1 day, kasi today lang naman natin hahanapan ng setup to. Makikita natin walang halos reaction dito ng mga buyers. So, mataas yung chance na pwede niyang i-break yan. So, abang-abang tayo, neutral muna tayo dito kay BTC USD today kasi potential pwede niyang i-break itong support level natin. Okay? So, if mabibreak yan, saan ba siya papunta? Pwede tayo dito, pwede natin i-measure itong last impulse ng higher time frame natin. Now, makikita natin itong level ng support na to for 1 week, 0.3 siya ng fib. So, mataas yung chance na if mabibreak niya yung support level, pwedeng yung next level na aabangan natin to retest is ito, 0.5 ng fib. Okay? So, meron pa naman tayong 0.5 and 0.6. So, we'll see kung mabibreak itong support, pwedeng mag-bounce dito sa 0.5 natin before siya mag-continue. Okay? Or itong 0.6 natin. Ayan. So, ito yung mga level lang natin sa bias time frame na pwede nating abangan if mabibreak itong support level. Okay? So, ngayon, dahil nga 2 weeks na tayong bearish candle yung binibigay niya, so tingnan natin kung magkakaroon ba tayo dito ng short-term sell position. Okay? So, ang hahanapin natin today, short-term sell position, dahil nga walang halos reaction yung mga buyers sa support level natin ng higher time frame. And ito din, for 1 day time frame, ingat lang tayo kasi nagkakaroon ng sideways. So, pag nagkakaroon tayo ng ranging market behavior, pwede kasing magpipingpong lang siya sa resistance and support. And kung titingnan natin to, ito yung resistance level natin. Ayan. So, if i-hold talaga to and magre-react, pwedeng, mamaya kasi walang mga news sa US, so pwedeng Friday or by next week. So, we'll see kung magbabounce ba siya dito sa support. Okay? Ayan, magbabounce ba siya dito to continue, i-retest na ulit itong resistance level. So, wait tayo dito na confirmation, price action, confirmation, okay? Kung i-break o i-test niya lang yung support zone na yan, ire-respect. If mabibreak naman, ang target natin for sell position, sitong level na to. Yung second support zone natin. Okay? So, baba pa tayo ng time frame. Magkakaroon ba tayo ng short position? Ayan. Burahin muna natin ito.
So, sa 4-hour time frame, kahit sa 4-hour time frame, no, nag-a-align yung short-term sell position natin dahil sa volume na to. Ito yung naging correction niya, volume. Magkaroon ulit ng retest dito. So, tingnan natin kasi nasa consolidation tayo ng 4-hour time frame. So, ito yung pwede nating obserbahan sa 4-hour time frame if magkakaroon ba ng volume dito at dito magkakaroon ng breakout sa consolidation na to? To retest itong level na to. So, pag ganyan, potential na itong dalawang bearish candle na to, pwede na tayong mag-continue ulit to range. Okay? Pwedeng mataas yung chance na i-retest niya ulit yung resistance level natin dahil nga nasa sideways tayo. Pero kung ang mabibreak niya is itong support level natin, okay? Yung consolidation na to, if magkakaroon ulit ng another volume dyan, pwedeng magkaroon tayo ng sell position at ito muna yung target level natin. Yung next support level natin. Okay? So, connect natin ngayon sa mas lower time frame, like 1-hour time frame. So, for 1-hour time frame, ayan. So, sa part na to, no, sa 1-hour time frame natin, medyo nagkakaroon tayo ng choppy market. Dahil nga, nagko-consolidate nga lang siya sa mas mataas na time frame, like yung 4-hour. Kaya yung consolidation na ginagawa niya is ito yun. Ito yung nagmumukhang choppy sa 1 hour, okay? Kaya yan yung sinasabi, pag nasa consolidation tayo, no trade muna, observe muna tayo kung ano yung mabibreak. Yung resistance ba nitong consolidation or yung support nitong consolidation. Okay? Para magkaroon na tayo ng clear na bias. So ngayon, ang pwede natin gawin, pwede natin observe habang nag-observe pa tayo dito kung saan mabibreak ba yung resistance level ng consolidation. So, based dito sa 1-hour time frame natin, halos medyo chop-chop talaga, no? From dito, di natin alam kung biglang nagkaroon ng uptrend, tapos volume down, nagkaroon na naman ulit ng volume, pataas, tapos eto na naman ulit tayo ngayon. So, we'll see, tignan natin kung ano yung mananaig sa volume na to. Ito bang buyers na to, itong sellers. Pero yung last volume sa 1 hour na pinapakita niya is ito. Ito yung last impulse natin sa 1 hour. So, focus tayo dito sa price na to. Binigay niya. Okay? Then yung consolidation na pwede natin abangan sa 1 hour, ito. So, abangan natin to kung ano yung mabibreak niya. Dito ba? To retest ulit. So, observe tayo ng pullback to continue na pwedeng i-continue yung sideways ng 4 hour. Or, ito, na magkakaroon na tayo ng malinaw na breakdown. Okay? To continue sell. And yung next natin na target is itong next support zone ng 4-hour time frame. Ito. 101. Ayan. So, ito muna yung magiging second zone natin kasi ito yung 0.5 ng BTC-USD ng feed natin ng last impulse sa 1 week. Okay? So, next na natin, tapos na tayo sa Bitcoin. So, punta naman tayo sa Euro. Ay, wait lang. Alam ko hindi counted. Hindi ko inano tong yung euro kasi medyo nagko-consolidation kasi siya sa higher time frame eh. So, wala tayong potential na position. Ito, AUD CAD. So, for AUD CAD, ayan, hindi ko na binura yung last na pinaplanuhan kong entryhan. So, dito sa 1 week time frame, makikita natin for 1 week time frame, nagkakaroon tayo from downtrend. Kung hindi ako nagkakamali, last week, inanalyze rin natin to. So, from downtrend, nagkaroon tayo dito ng potential for reversal. Okay? So, ngayon, sa level na to, nagkaroon tayo ng reversal and nasa zone ulit siya ngayon ng support natin sa mas lower time frame. Pero, yung support level natin for 1 week time frame sa bias natin is ito.
Ito yung support level natin for 1 week. Ayan. Okay? So, baba tayo ng time frame. Mas clear siya sa 1-day time frame. So, sa 1-day time frame natin, nasan ba yung last volume na very clear sa atin kung sino yung may control ngayon sa market. So, ito yung volume sa pair na to. Ito yung last impulse. And then ngayon, nasa pullback siya. Okay? Ang question ngayon, ito bang pullback ba na to? I-respect niya ba to? Kasi kung hindi, eto, pwedeng mag-play yung double tap natin. So, hindi pa natin masasabing double tap yan as long as hindi na break itong neckline natin. So, ito yung neckline natin ngayon. Okay? So, palitan natin yung support natin. Diyan natin neckline. Ayan. So, ito yung neckline na potential double tap natin. Okay? For 1-day time frame. So, we'll see kasi potential pa lang yan for double tap kasi hindi pa naman nabibreak yung neckline. So, tingnan natin kung i-break yung neckline niya ngayon kasi andito na naman, tumatambay na naman ulit sa neckline. Okay, yung price ngayon. And kung makikita natin, from Monday, nagkaroon siya ng bullish. Kaso nga lang, nagkaroon kaagad ng hila pabalik Tuesday. So, ito yung indecision. Wednesday, ito yung decision. Kasi ngayon, potential, bearish candle ulit. So, if hindi i-hold itong level ng 0.5 ng fib natin, okay? So, mataas yung chance na pwedeng magkaroon tayo ng double tap dito. And kung i-break man to, ito yung pwedeng target level natin. Okay? Pero ingat-ingat lang kasi nga, may-measure natin sa sa feed, no? Meron pa tayong 0.6. Okay? 0.6 last defense pa, 0.7 para ma-invalidate itong impulse na to. So, risk manage lang lagi based sa capital mo. Okay? So, tingnan natin kung magpi-play itong potential double tap na to. And saka natin mako-confirm yan pag once na invalidate na itong impulse na to. Papantayan niya ng another impulse. So, confirm for double tap. And dyan na mas nagkakaroon tayo ng clear bias na pwedeng antayin na natin yung retest to continue. Okay? Pero sa ngayon, dahil nasa neutral pa lang tayo, nasa neckline pa lang tayo, so tingnan natin sa mas lower time frame kung ano ba yung for sure, sa lower time frame, nagkakaroon na tayo dito na lower low, lower high. Right? So, yan yung mga pwede natin abangan kung magkakaroon ba tayo ng invalidation sa mga level na yon. Para, pag in case na sell pa rin talaga, kumbaga, mabibreak niya itong potential niya mabibreak, so pwede natin abangan to, masabayan natin sa mas lower time frame. Okay? So, ano pa tayo? Baba natin for our time frame. Ayan. So, sa 4-hour time frame, ito yung last volume na pinakita sa pair na to. And then, nagkaroon tayo ng consolidation. From 1 day, nag-consolidate, nag-range. For 4-hour naman, nagkaroon naman tayo ng range ulit. Okay? So, ngayon, paano ba natin lalaruin tong range? Okay? Based sa price action, Tuesday hanggang kahapon, bearish candle yung pinapakita. So, pwedeng yung chance, mataas yung chance na itong support level natin, i-break niya to. Pero dahil nga nasa ranging pa tayo, behavior, respect lang natin kung ano yung pinapakita ng market. Okay? So, we'll see kung magkakaroon tayo dyan na confirmation to sell. Okay? So, sa mga breakout trader dyan, pwede natin abangan to na magkakaroon ng confirmation, bearish candle sa support zone, para or mas okay na abangan natin yung break na malinaw, then retest before tayo mag-entry ng sell position. Okay? And kasi pag nasa ranging tayo, mataas rin yung chance na pwede niyang i-respect itong support zone. Kasi overall naman talaga, ang bias niya, huwag natin kalimutan, overall, yung trend direction talaga niya, uptrend. Okay? So, anytime, pwedeng mag-bounce lang dyan sa support zone, magkaroon ng volume to retest itong support natin, itong next
resistance natin, okay? Kasi nakakailang rejection na tayo sa level na to. Okay? And nare-respect niya talaga yung support and resistance natin. So ngayon, kung range yung ilalaro natin, hanap tayo dito ng confirmation candle. Okay? Bullish candle. Then target lang muna natin dahil ang pinapakita nga niya is ranging. Ito lang yung resistance zone natin. Okay? So we'll see. Abang-abang tayo dito sa level na to if ano yung i-respect niya. I-respect niya ba tong support zone or i-break? Okay? So dalawa lang naman yung pwedeng gawin dyan. So ang gagawin natin, habaan yung pasensya sa waiting para kung ano yung ibibigay ni market, yun lang yung sasabayan natin. Okay? So next is XAU-USD. So sa mga fan ng XAU-USD, check natin kahapon. Di tayo nakapag-market update, pero nakapag-trade ako dito ng sell position. So, naging busy. Pero hindi nakalimutan yung pag-trade, no? Ayan. So, for 1 week, kung makikita natin, this week, nagbabadya siya na mag-close ng bearish candle. Okay? So, dito, from impulse, makikita naman natin, from volume, kaya nagkaroon tayo ng clear bias na long position, long bias position. Okay? So, ngayon, makikita natin, nasan ngayon yung market, ano yung ginagawa niya. Okay? Nagko-correct, potential for correction. So, ito yung magandang abangan sa 1 day kasi nasa pullback na siya. So, yan yung paulit-ulit natin na wala naman kasing one straight line, di ba? One straight na, kumbaga, one way lang yung market. Magpo-pullback at magpo-pullback yan. So, ngayon, tingnan natin kung kailan or ano yung mga ire-respect nitong level nitong pullback na to. Okay? Tignan natin yung feed. And kung makikita natin yung level pa lang na to sa 1 day, 0.2 pa lang siya. Okay? So, fresh pa siya na nagkaroon tayo ng pullback. Okay? So, ang pwede natin dito, dahil day trader tayo, ang pwede muna nating abangan dito, today, sell position. Okay? Dahil sa price action na to, sa bias, ano natin, 1 day bias natin. Nung Tuesday, nagkaroon tayo ng aggressive bearish candle na sundan ng indecision. Okay? Hindi naman ito masasabi nating hammer. Okay? Kasi nag-close pa rin siya ng red. So, ngayon, pwedeng magkaroon ulit tayo ng another bearish candle. So, we'll see kung ano yung ibibigay niya sa mas lower time frame. Okay? Pero dito, sa XAU-USD, ang hinahanap ko muna dito is sell position, short-term sell position. Kasi overall naman din niya, baga fresh pa yung pullback niya. Okay? So, pwedeng mag-trade sa pullback sa lower time frame pag baga fresh pa sa higher time frame, like sa 1 day time frame. Okay? So, makikita natin from 4 hour, ito 1 hour pala to. From bias natin to lower time frame, ito, bakit din ako naghahanap ng sell position? Kasi nga sa part na to, ito yung last volume na binigay ng XAU. Pinib natin, ito yung volume. Impulse. Then nagkaroon tayo, nag-play yung double top. Makikita natin, no? Ito na yung masasabi nating double top. Okay, sa 4 hour. Bakit? Kasi yung neckline niya, nadurog na. Yung neckline. Okay. From neckline, nagkaroon tayo ng break dito. And ngayon, potential itong ginagawa niya is pullback. Okay? So, magandang mga abangan dito. Pwedeng yung 0.5, 0.6 sa neckline. Pero dahil aggressive yung volume na to, okay? So, pwede natin abangan ulit yung retest nitong 0.5 na to. Magko-continue siya. Then, yung target lang natin, itong level lang na to. Pwedeng ito. Or, pag makikita natin aggressive pa rin kasi yung next niyan, pullback ito, ang next natin dyan is impulse ulit. Pwede natin i-measure
from dito. Ayan. Tapos, loan lang natin. If magkakaroon ulit tayo ng bounce sa 0.5, ayan. So, sakto sa level na to. Meron ulit siyang matatamahang support. So, ito yung mga support natin. Support zone. Tapos, ito. Andito siya ngayon. Ayan. So, tingnan natin kasi ito, dito rin nagkaroon ng pullback. Ito yung invalidation ng impulse eh. Magre-react siya, magkakaroon ulit ng shallow pullback, tapos continue pa. Pero yung first, ano muna natin, target is ito. Pwedeng gawin natin to as TP1, tapos TP2 sa next support. Okay? So, ngayon, ang ginagawa pa niya ngayon is nagkakaroon pa tayo ng pullback. Hindi pa tapos yung pullback. Okay? So, yung mga level na pwede nating abangan is ito. Kung magkakaroon ulit ng retest dito sa 0.5. So, tingnan nga natin if magbibigay siya. Ayan, ito yung 4 hour. Ito na yung gamitin natin. Time frame. Relate natin sa mas lower time frame. Ayan. So, makikita natin na wala pa rin talagang volume. At ito yung ginagawa niya, pang pullback talaga din based sa price action. Ayan. So, dito sa part na to, nagkakaroon tayo ng short-term downtrend, very clear. Then pullback. Ang pwede lang natin abangan dito sa 1 hour na level, if magkakaroon tayo ng sell position is ito. Okay. So, careful lang tayo kasi itong fib na to, pwede kasi madali lang yung SL pag hindi tayo aware. Okay? So, sa part kasi na to, 0.3, ito, yung first resistance natin. So, yung next na resistance natin is ito, 0.5. So, pwede natin i-box to from 0.5 to 0.6 kung ano yung pinakasagad na retest niya dyan. Okay? So, next natin, ayan, ito yung major resistance natin. Ito yung minor natin. Okay? Makikita natin, nag-pullback dito, kaso nga lang walang masyadong volume. So, tingnan natin if magkakaroon ng bounce dito before mag-continue. Or itong 0.5 or 0.6. So, sa ngayon, respect lang natin, sabayan lang natin kung ano yung binibigay ni market. Okay? So, for XAUUSD, in short, yung hahanapin lang natin today na pwedeng magiging position mamayang 8:30. Okay? So, pwede natin abangan dito yung short-term sell position. Okay? So, maging ano lang tayo, alerto lang tayo kasi ano lang to, pullback lang yung tinitrade natin. Short-term downtrend lang siya. Pullback siya ng 1-day time frame. Okay? So, yun lang. At ngayon, karamihan ng mga pairs na nagkakaroon ng consolidation. So, wala akong masyadong ibang sinisilip na pair. Okay? Maliban dito. Okay? Sa mga pair na to. So, yun lang. And always, risk disclaimer lang tayo. Okay? Maging aware lang kayo. Maging ano lang kayo. I-risk nyo lang yung capital na kaya nyong mawala. Okay? And then, ito is disclaimer lang. Hindi po ito signal, kundi ano lang, for educational purposes. Okay? Kung hindi pasok sa'yo, yung mga setup na sinabi ko, wag mong i-trade. Okay? Follow mo pa rin kung ano yung way ng pag-trade mo. Okay? So, always, risk management based sa capital mo. So, yun lang kapip. At kung ikaw yung tipo na wala pang community, kung napapanood mo to, saan mo napanood? So, comment down below kung yung mga market insight natin is nakakatulong sa'yo at kung may natutunan ka. Okay?
And kung ikaw naman ay nasa loob na ng Discord natin, so lagi lang natin i-follow yung risk management. And then always laging maging disciplined. Okay? So, yun lang and thank you. Bye-bye.